Hello sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga listeners nyo. Tawagin na lang akong Suzanne. Originally taga Bacolod na nakipagsapalaran sa Maynila. Meron naman kaming kamag-anak na una kong tinirahan nung habang natatrabaho ako sa isang mall. Maayos akong nakisama sa kanila at taga-ambag sa mga pagkain, tubig at kuryente. Hindi naman sila nagbabayad sa bahay dahil sa kanilang sarili yon. Akala ko noon ay makakatipid na ako at makakaipon para may maipadala sa mga magulang ko sa Bacolod. Pero hindi pala. Mas lalo akong napagastos dahil pansamantala akong ginawang gatasan ng pinsan kong may 4 na anak at asawang batugan. Maayos naman kami ng tiyahin ko na kapatid ng nanay, pero madalas kaming magkasagutan ng asawa ng pinsan ko. Ultimong pang-inom niya ay sa akin niya hinihingi. Hanggang sa mapuno na ako, pinasya kong umalis na. Pinigilan pa nila ako pero buo na yung desisyon ko na umalis sa poder nila. May nakilala ako sa trabaho na tawagin nating Charlotte. Sumaktong naghahanap din siya ng malilipatang tirahan. Kasama niya yung pinsan niyang nagtatrabaho naman sa isang government office. Kaya 3 na kaming naghahanap ng matitirhan noong mga panahon na yon. Hindi na boarding house ang hinahanap namin, kundi murang apartment. Sa ilang araw naming paghahanap ay may nakita kami dito lang mismo sa Metro Manila. Pero hindi ko nasasabihin kung saan yung saktong address bilang respeto sa may-ari ng nasabing apartment. Mura naming narentahan yon. Tig 1.5 lang sa amin. Nasa 500 naman yung tubig at kuryente. Mura na talaga yon, lalo at nasa Maynila kami. Sakto lang yung laki ng apartment. 1 bedroom ang klase nun, kaya napagkasunduan naming mag-share sa iisang silid. Ako ang naglalatag sa foam sa lapag at sa lumang higaan andoon naman yung magpinsan. May mga ilang gamit na rin yung bahay, tulad ng lumang upuan sa maliit na sala, dining table at upuan, at meron ding mga iilang gamit sa kusina. Mga unan, kumot, at kobre kama na lang yung dinala namin at mga pansariling gamit. Meron din dong mga shelves na pwedeng patungan o lagayan ng mga libro o mga pan-display. Balak nga rin sana naming bumili ng maliit na TV noon. Maayos naman yung banyo na nasa may kusina. Karugtong lang din ng sala ang kusina at naglagay lang kami noon ng maliit na divider. Wala naman kaming ibang naramdaman nung mga unang araw ng pagtira namin doon. Pero yung pinsan ni Charlotte na si Belle ang unang nakaramdam ng kakaiba dahil siya yung unang umuwi ng apartment. Ang kwento niya, naglalaba raw siya sa may lababo sa kusina. Nakatalikod siya sa may sala. Narinig daw talaga niya na may marahang nagbukas ng pinto. Tapos sa gilid daw ng paningin niya ay may nakita siyang babae na pumasok ng banyo. Inakala niyang isa sa amin ni Charlotte yung dumating. Ang pinagtataka lang niya ay kung bakit hindi kami sabay na umuwi ni Charlotte. Palagi kasi kaming sabay at maingay pag dumating na ng bahay. Pero nung mga oras daw na yon ay tahimik. Hindi naman daw niya gaanong pinansin yon. Ang pinagtaka lang niya, natapos na raw siyang magbanlaw ng nilabhan niyang uniform ay hindi pa rin lumalabas yung pumasok sa banyo. Napatingin din siya sa silid namin. Walang kaingay-ingay. Madalas kasi ay nagkukwentuhan at nagtatawanan kami ni Charlotte. Lumapit daw siya sa banyo at pinakinggan muna ang loob bago siya kumatok. Nang walang sumagot ay pinihit niya yung doorknob. Ganun na lang yung gulat at pagtataka niya na wala namang ibang tao doon pero nakabukas ang ilaw. Kaya hinalughog daw niya yung apartment namin. Medyo natawa pa nga kami ni Charlotte sa kwento niya. Grabe raw kasi yung lakas ng kabog ng dibdib niya nang bigla raw kaming umuwi ng apartment. Gulong-gulo daw siya kung sino ang bumukas ng pinto at pumasok ng banyo. Pero baka dala lang daw ng pagod at antok yung naramdaman niya at nakita. Nagbiruan pa kami noon na baka may multo sa apartment namin. Pero ang sagot ni Charlotte, ang liit na nga lang ng apartment, may makikitira pang multo. Hindi namin sineryoso ang bagay na yon, lalo at wala naman talaga kaming naramdamang kakaiba. Isang araw,
Nagkataong day off ko at may pasok naman yung dalawa sa trabaho. Naiwan akong mag-isa sa bahay. At dahil yun lang ang araw ng pahinga ko sa loob ng isang linggo ay hindi agad ako bumangon ng maaga. Siguro ay mag-aalas 9 na ako bumangon nun. Habang nakahiga ako ay maya't maya akong napapaidlip at nagigising. Pakiramdam ko talaga ay may kasama pa ako. Naisip ko na baka si Belle at nag-half day lang. May naririnig kasi akong mga yabag sa labas ng silid. Pabalik-balik yon sa may sala at kusina. Nang mag-aalas 9 na at nakaramdam na ako ng gutom ay bumangon na ako. Narinig ko pa na parang tumunog yung kaldero. Naisip ko na baka nagluluto o nagsasaing na si Belle. Pero paglabas ko ng silid, tahimik at walang Belle o Charlotte na naroon. Madilim ang sala at kusina. Makulimlim kasi at nakasara ang mga bintana. Napahinga pa ako ng malalim at lumapit sa kusina. Chinek ko yung mga kaldero dahil baka nagluto lang si Belle at umalis na rin. Pero wala namang laman yung mga kaldero namin. Hindi ako palamurang tao, Sir Bob. Pero napamura ako ng paulit-ulit nun at nagmadaling lumabas ng apartment na naapantulog pa. Doon ako sa labas huminga ng paulit-ulit. Pabalik-balik ako naglalakad at takot akong pumasok sa loob. Balak ko na lang mag-almusal sa malapit na karinderya na naroon pero hindi ko nadala yung wallet. Kapag naiisip ko ay natatawang kinikilabutan ako. Paano ba naman? Para talaga akong ewan noon na nagtatatakbo papasok ng silid namin at dali-daling kinuha ang bag. Hindi na nga ako nakapag-ayos at basta na lang pumunta doon sa karinderya. Buti na lang din talaga at nasanay akong matulog ng nakasuot ng panloob. Kung hindi, nakakahiya talaga yung suot ko noong araw na yon. Pinagtitinginan pa nga ako ng ibang kumakain dahil halatang bagong gising lang ako. Noong mga panahon na to ay hindi pa gaanong uso yung smartphone. Kumbaga, text pa lang yung way of communication namin. Tinext ko si Belle kung umuwi ba siya o late siyang pumasok. Pero nakumpirma kong maaga silang pumasok ni Charlotte at ako lang talaga ang mag-isa sa bahay. Sa totoo lang, Sir Bob, kung hindi lang nakakahiyang tumambay noon sa karinderya na ganun yung itsura ko, ginawa ko na. Ayoko talagang umuwi ng apartment na mag-isa lang ako. Pero no choice kundi bumalik na ako. Ang unang ginawa ko ay pinagsisindi ko yung ilaw sa sala, kusina at banyo. Binuksan ko rin ang mga bintana para pumasok ang liwanag. As in parang napraning talaga ako sa mga narinig kong kalansing at mga yabag na pabalik-balik. Lalo na at naalala ko rin yung kwento ni Belle at biruan namin na may multo. Nagatungan talaga yung takot ko nun. Kaya para wala akong gaanong marinig na kakaiba, nagpatugtog ako ng malakas. Hindi ako madasalin o palasimba, sir. Pero noong mga oras na yon, mga worship songs ang pinatugtog ko. Natatawa talaga ako sa sarili ko. Maya't maya rin ako nagdarasal at bumubulong-bulong ng kung may masamang espiritu o multo man sa bahay na to, sa ngalan ni Jesus, umalis ka. Totoo yan, Sir Bob. Napapanood ko kasi sa mga palabas na ganoon yung sinasabi nila kapag nagtataboy ng masasamang espiritu o elemento. Para na talaga akong buwang nun kasi wala naman na akong ibang nararamdaman ng araw na yon. Nakatulog pa nga ako ng tanghali sa silid namin. Pakiramdam ko ay naalimpungatan ako at nakita ko nabibihis si Belle sa loob ng silid. Nakita ko talaga siya na nakatalikod sa akin pero sobrang bigat kasi ng talukap ng mata ko kaya agad din akong naatulog. Mga bandang alas 3 o alas 4 pa ako nagising nun. Agad kong hinanap si Belle. Aayain ko sana siyang magmerienda o bumili ng street food sa labas. Pero hindi ko nakita yung bag niya at wala rin siya sa bahay. Kaya inisip ko noon na baka gumala. Mga bandang alas 5 ay dumating si Belle. Naka-uniform pa siya ng pang-opisina. Takang-taka ako noon. Tinanong ko siya ng, hindi baka ako nakauwi ka na at nagbihis? Bakit naka-uniform ka pa? Nagtaka naman siya at sinabing kakarating lang daw niya. Ayun, napamura ulit ako. Dahil nakita ko talaga siyang nagbihis dun sa silid namin. Kaso ay sobrang antok ko lang
Kinwento ni Belle kay Charlotte yung nangyari. Napasabi na rin si Charlotte na para bang kinikilabutan na rin siya sa apartment habang tumatagal. Meron din kasi siyang naranasan nun. Nahuli siyang umuwi. Kadalasan, uwi namin mga 10 PM na pag-closing. At closing siya ng gabing yon. Nakasanayan na namin na kapag wala pa ang kasama namin sa bahay at matutulog na, ay iniiwan naming nakabukas ang ilaw sa sala. Nasa silid na kami ni Belle at pauwi pa lang si Charlotte. Ang kwento niya sa amin, habang papalapit na raw siya ng apartment, ay may nakita siyang gumagalaw na parang anino sa may sala. Inassume niya na isa sa amin ni Belle ang naroon. Pabalik-balik daw yung anino. Nakita niya yon dahil medyo transparent yung jealousy. Nakita raw niya naglalakad yon mula sa kwarto namin papuntang pintuan sa sala. Akala raw niya ay pagbubuksan na siya ng pinto, pero hindi naman. Hindi na raw niya nakita yung anino na bumalik sa may bandang silid namin, kaya inisip niya na baka nagtago yon sa likod ng pinto at gugulatin siya. Pero pagdating niya sa may pintuan at bubuksan na niya ito, walang nanggulat sa kanya at mas lalong walang tao sa sala. Pagpasok niya ng silid namin, ay doon na siya kinilabutan ng husto. Kita niyang natutulog kami ng mahimbing. Hindi na raw siya kumain at agad siyang tumabi kay Belle. Hindi rin siya nagpatay ng ilaw sa may sala at kahit sa silid namin, nagisingan ko na nakailaw. Papatayin ko na sana dahil hindi ako sanay ng nakabukas ang ilaw, pero nagising si Charlotte at pinigilan ako. Nagising na rin si Belle at mahina kami nagkwentuhan. Hanggang sa nauwi na nga sa katatakutan yung kwentuhan namin. Kahit hindi kami gaanong kasya sa kama, ay nakisiksik talaga ako sa kanila. Pinasya namin noon na simulan ng maghanap ng ibang malilipatan. At habang doon pa kami nanunuluyan, ay sabay na kaming tatlong umuwi. Kung may day off ang isa, ay gumagala na lang sa mall at nagpapalipas ng araw. Nakahanap naman kami ng malilipatan noon. Hindi nga lang kasing mura nung unang apartment namin. Pero ang maganda ay wala na kaming kasamang multo na naninirahan doon. Hello po, just call me Lian, taga Cavite. Isa sa pinagsisisihan ko sa buhay ko noon, Sir Bob, ay ang nakisama ako sa lalaking hindi ko lubos nakakilala. 23 pa lang ako noon nang makipag-live-in. Tawagin natin siyang Rom. Nagkakilala kami sa Facebook. Una niya akong chinat, tapos niligawan hanggang sa mag-video call kami at nagkahulugan ng loob. Isang security guard si Rom at nagtatrabaho sa Antipolo. Nang sagutin ko siya ay niyaya niya akong magsama na kami. Gusto daw niya na may kasama siya sa bahay. Nagrenta siya sa isang studio type na apartment. Ayaw pa akong payagan ng mga magulang ko noon dahil hindi ko pa lubusang kilala si Rom, pero nagpumilit ako. Sinabi ko na maghahanap din ako ng trabaho noon sa Antipolo o kung saan na may mapapasukan na malapit doon. Nakapasok ako sa isang kainan bilang serbidora at dinadaanan na lang ako ni Rom kapag uwian na. Nung una ay maayos naman ang pagsasama namin, pero nang tumagal na ay unti-unting nagbago yung ugali niya. Madalas na siyang magselos ng walang basehan. May mga araw pa nga na pinapa-absent niya ako, lalo na pag mainit yung ulo niya. Kaya naman daw niya akong buhayin, pero sa totoo lang, kulang na kulang yung sahod niya sa mga gastusin namin at ibang bayarin. Minsan, hindi ako pumasok sa karinderya. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Maliit lang yung apartment namin at walang division, kaya kitang-kita yung buong bahay at bawat sulok nito maliban sa banyo na nasa may bandang labasan sa may kusina. Nagluluto ako noon nang biglang parang may tumawag sa akin. Galit at boses talaga yon ni Rom. Nagpalinga-linga ako. Wala naman siya, kaya ipinagpatuloy ko na lang yung ginagawa ko. May katabi rin kaming apartment pero bakante.
At sa kabila naman ay isang matanda at dalawang apo nito ang kasama. Isang nag-aaral at isang nagtatrabaho. Madalas yung matanda lang yung naiiwan. Minsan, hinahatiran ko rin yun ng ulam kapag naparami ang luto na minamasama ni Rom ng tumagal. Binaliwala ko na lang yung narinig ko dahil baka nasanay na lang yung pandinig ko na palaging galit yung boses ni Rom. Pero bigla na lang pabagsak na sumara ang pinto namin sa sala. Gulat na gulat ako at saglit talagang hindi ako makagalaw. Yung parang sinakop na yata ng nerbiyos ang buong sistema ko. Kinabahan talaga ako noon ng sobra dahil baka umuwing lasing at galit na naman si Rom. Siguradong away at sakitan na naman ang mangyayari. Pero wala noon si Rom, sir. Sinilip ko pa nga yung labas pero wala talaga siya. Sinara ko na lang yung pinto. Mga bandang alas 5 na yon at medyo maliwanag pa naman sa labas. Madiin ang pagkakasara ko. Pero narinig ko na lang na lumalingit-ngit yun at unti-unti nagbubukas. Imposibleng hangin. Inakala ko pa na iluluwa noon si Rom. Pero bumukas yun nang walang taong nagtutulak. Napakamot ako sa ulo. Hindi ako matatakutin sa mga multo na yan, Sir Bob. Mas natakot ako nung mga panahon na yon kay Rom. Dahil minsan na niya akong sinaktan at pinagbantaan. Wala talaga sa loob ko na kababalaghan na pala ang nangyayari sa pinto ng apartment namin. Maayos naman siyang dumating ng gabing yon. Hindi siya lasing o galit. Pero natulog siya na hindi niya ako kinakausap. Habang nakahiga ako ay napapaisip na rin na iwan ko na siya. Pero alam niyo yung kahit ganun ang ginagawa niya sa akin ay nakakaramdam pa rin ako ng awa para sa kanya. Nang gabing yon, natulog kami na magkatalikod sa isa't isa. Kaya nagtaka ako nang bigla na lang may yumakap sa akin. Simula kasi ng matinding away namin ni Rom dahil lang sa pinagseselosan niyang kasamahan ko sa karinderya ay hindi na niya ako gaanong niyayakap kapag natutulog. Kaya nagulat talaga ako noon at nagtaka syempre. Sa isip ko ay anong masamang espiritu ang sumapi sa kanya. Pero napamura talaga ako at habang tinatype ko itong kwento ay napapamura pa rin ako. Kasi nang tumagilid ako paharap sa kanya, sumalubong sa akin ang namumulang mga mata. Napahiyaw ako noon at nagmadaling bumangon. Nagsisigaw pa ako na may aswang. Hindi ko lang alam kung napalakas. Pero nang magpailaw ako ng kwarto namin ni Rom, ay nakita kong pupungas-pungas siya. Namura pa nga niya ako at nasabihang parang tanga. Ayaw din niyang maniwala na may nakita akong mapupulang mga mata. Nagkasagutan kami at nasabi ko tuloy na baka siya yon. Kung hindi siya aswang ay baka nag-a-addict na. Inis akong natulog nun. Nagtalukbo ng kumot at ganun pa rin yung posisyon namin, magkatalikuran. Napapahimbing na yung tulog ko nang maramdaman kong may humila ng kumot ko. Mahigpit ko itong hinawakan at hinila. Walang nag-react. Napalingon ako kay Rom. Rinig kong naghihilik pa siya ng malakas. Naaninag ko rin na nakatalikod pa rin siya sa akin, kaya tumalikod na rin ako sa kanya. Maya-maya ay may naramdaman akong may kamay na yumayakap sa akin. Napahawak ako sa braso at ganun na lang yung kilabot ko nang maramdamang mabalahibo yon. Hindi naman mabalahibo sa braso si Rom. Hiyaw ako ng hiyaw at napabangon. Mabilis ako nagpailaw ng kwarto. Nakita kong mahimbing pa rin natutulog si Rom. Pero kakaiba na yung hilik niya. Yung parang may pag-ungol na nahihirapan. Palakas ito ng palakas. Kaya sinubukan ko na siyang gisingin. Matagal pa bago ko siya magising ng lubusan. Paungol siyang sumagot sa akin pero hindi dumidilat. Kaya natakot ako na baka binabangungot nga siya at hindi na magising. Mahina akong nagdasal kahit inis sa kanya ng mga oras na yon. Nakahinga naman ako ng maluwag nang magising siya. Hawak pa niya ang dibdib at liig. Napagbintangan pa niya akong dinaganan at sinakal ko siya. Ayan ka ako at binabangungot na siya dahil sa kasamaan ng ugali niya. Yung apartment daw na yon ay walang blessing at matagal nang naabandonado. Last pa raw na tumira doon ay mag-asawa
at battered din ang babae. Nagpasya kami noon na maghiwalay na lang dahil wala rin namang nangyayari sa relasyon namin. Umuwi ako sa pamilya ko at humanap naman siya ng ibang matitirahan. Marami pang kababalaghan ang nangyari sa akin sa apartment na yon, pero ito na lang munang sa ex-live-in partner ko yung ikukwento ko. Ngayon naman, kasama ko yung asawa ko at nagrarenta kami sa isang apartment. Wala naman akong naranasan na ganoon ng katulad ng dati. Siguro, sumama na lang yung masamang enerhiya sa ex ko na palaging galit at negatibo. Kaya siguro ganoon yung naranasan ko sa bahay na yon. Salamat Sir Bob kung inyong mabasa. Magandang araw sa lahat. Ako si Eunice, pangatlo sa 5 magkakapatid. Babae ang panganay namin, sumunod ay lalaki, tapos ako, babae yung pang-4 at lalaki yung bunso. Tawagin na lang nating Ian yung bunso namin since masasabi kong sa kanya talaga ang mga karanasan na ito. Dati kaming nakipisan sa parents ni Papa, lolo at lola namin. Pero nang dumami na kaming magkakapatid ay naisipan nila na bumukod na kami at lumipat ng matitirahan. Minakita noon si Papa na isang duplex apartment. Hindi naman siya yung tipong yayamanin pero maayos at maluwag para sa aming buong mag-anak. Nasa high school pa lang ako nito. Si Ian ay nasa 3 or 4 years old. Madalas noon ay sila lang ni Mama ang naiiwan sa bahay. Hindi pa gaanong maayos magsalita si Ian, kumbaga bulol pa. Medyo late bloomer kasi siya. Tapos sobrang binibaby pa namin, kaya pautal na magsalita. Naabutan namin siya na mag-isa naglalaro sa sala, samantalang abala naman sa kusina si Mama. Nakalatag lang doon ang mga laruan niya at maya-maya siyang sinisilip ni Mama. Nakalak yung pinto namin sa sala at nakasara din ang mga bintana. May makapal na kurtina pa para hindi masilip ang loob. Kumbaga, ginawa talagang safe ni na Mama at Papa ang pinaglalaruan ni Bunso. Kapag hapunan, dun pa lang kami magkakasamang lahat at nagkakausap. Maliban sa wala kaming pasok sa school at si Papa naman sa opisina. Bihira kasing makumpleto kami ng araw. Pahapyaw na nagkwento sa amin si Mama. Parang pabiro niyang sinabi na mukhang nagkakaroon daw ng invisible friend o playmate si Bunso dahil wala itong ibang kalaro kapag sila lang ni Mama sa bahay. Tinanong naman siya ni Papa kung bakit niya nasabi yun. Madalas daw kasi na naaabutan ni Mama na kinakausap ni Ian ang sarili o di kaya ang mga toys niya. Pero yung paraan ng pakikipag-usap nito ay yung parabang may kausap talaga siyang iba. Naranasan ko rin yung maglaro dati ng paper dolls tapos kunwari nag-uusap sila. Iniiba-iba ko lang yung boses ko. Pero ang sabi ni Mama, si Ian daw nagsasalita habang nakatingin ng tagusan sa harapan niya. Hindi raw siya nakaharap sa mga laruan kundi sa mismong harapan niya na wala namang kahit ano o sino. Hinayaan na lang daw ni Mama noong una pero nabahala siya nang makita niyang tawa ng tawa si Ian na parabang may kaharutan ito. Alam niyo yung batang nilalaro ng bulaga? Ganun daw kalutong ang tawa ni Ian. Minsan naman daw naabutan niyang papaiyak na ito. Yung dalawang kamay ni Ian ay inaangat sa ere na anyong nagpapayakap. Pero hindi raw kay Mama kundi sa kung sino o ano ang nasa harapan nito. Hindi na bahala si Mama nung una kahit nga kami ay tinatawanan lang yung kwento niya. Kasi nga, naranasan din namin yon nung bata pa kami. Pero nang makita na ang daming pasa ni Ian sa buong katawan na parabang pinanggigilan o kinurot, doon na nagsimulang mabahala kami. Wala naman kasi ni isa sa amin ang nangungurot kay Bunso. Hindi ko rin naman yun naranasan kina kuya at ate, kaya never ko yung gagawin kay Bunso. Lalo na at sobrang sensitibo ng balat niya. Napilitan kaming mag-general cleaning dahil baka gawa lang ng insekto ang mga pasa ni Bunso.
Pero habang tumatagal noon, sir, hindi na lang pasa ang nakikita namin sa katawan niya. Parang may maliit ng kalmot. At meron din yung parang kalmot ng kuko ng tao. Wala naman kaming alagang hayop at wala ring nakapasok sa apartment namin. Kaya nagtaka si na Papa kung saan nakuha ni Bunso ang mga yon. Akala pa nila ay isa sa aming magkakapatid ang may gawa nun. Pero parang sumingit nun si Bunso. Nagbigkas siya ng salitang lola. Siya daw, kurot lola. Kaya tinawagan nun ni Papa si lola namin at tinanong kung bumisita ba ito at pinagkukurot si Bunso. Mahigpit namang sinagot to ni lola nang hindi pa siya nakakadalaw sa bago naming rentang apartment dahil inatake siya ng rayuma. Kaya naguluhan si na Mama kung sino yung sinasabing lola ni Ian. Nang tanungin namin si Ian kung sinong lola, si lola raw, laro sila. Hindi na lang namin gaanong pinansin yung mga sinasabi niya kasi nga ay bulol pa. Pero isang gabi, nagisingan siya ni Mama na nakaupo sa sahig, nagsasalita at parang nakikipaglaro pa. Panay abot niya noon ng laruan sa harap niya. Nilapitan daw siya ni Mama at tinanong kung bakit hindi pa siya natutulog. Ang sagot ba naman niya ay niyaya daw siyang maglaro ni Lola, sabay turo sa kawalan. Inulit pa raw ni Mama yung tanong ng kung sinong kalaro niya. Malinaw na binigkas ni Ian ang salitang Lola. Kinilabutan na raw si Mama pero dinaan na lang niya sa mahinang pagtawa. Asaan naman si Lola, baby? Sleep na si Lola sa bahay nila. Parang ganito yung pagkakasabi daw ni Mama. Tapos sinagot siya ni Ian nang hindi pa raw tulog si Lola. Sabay turo na naman ito sa harapan nito at sinabi niyang, "Ayan, Lola o." Hindi na raw kinaya ni Mama ang kilabot. Mabilis niyang binuhat si Ian at tinabi sa higaan ni na Papa. Iiyak pa raw sana ito pero sinaway na siya ni Mama na matulog na. Habang yakap daw noon ni Mama si Ian, pakiramdam niya ay parang may nakatitig sa kanya. Inaantok naman daw noon si Ian pero maya-maya daw itong nagigising at iiyak. Kaya maya-maya rin bumabangon si Mama at nagpapailaw. Yung pag-iyak daw kasi ni Ian ay yung parang nagulat at nasaktan. Napansin nga rin daw ni Mama yung mga bagong pasa sa hita at tiyan. Tapos may dinaanan pa na kalmot sa likod na siyang dinadaing daw niya na masakit. Ginising na raw niya noon si Papa. Narinig pa daw ni Papa na nagsabi si Ian na, "Galit Lola, kurot Ian." Nang ipakita daw ni Mama ang mga bakas ng pasa at kalmot sa katawan ni Ian, ay naniwala si Papa na may kakaiba nang nangyayari sa bahay namin. Hindi man kami ang nakakaramdam pero ayaw naman naming mapahamak yung bunso naming kapatid. At isa pa, habang tumatagal ay nakakaramdam na rin kami na parang may parte na ng bahay na nakakakilabot, lalo na kapag mag-isa ka lang. Katulad ng sala namin noon at kwarto ni na Mama. Yung kapatid kong babae na sumunod sa akin at grade 4 na noon ay takot ng mag-isa sa sala. Paano kasi? Minsan daw nang nanonood siya ng cartoon sa TV, biglang lumipat yung channel, nasa tabi lang naman niya yung remote. Ang naranasan ko naman ay yung napadaan ako sa kwarto ni na Mama. Madadaanan kasi yung kwarto nila bago sa amin. Sobrang kilabot talaga ang naramdaman ko nun. Umaga pa yon, mga 5:30, at medyo madilim pa sa labas. Saglit akong napasilip sa kwarto nila dahil narinig ko na may tumatawa habang padaan ako papaba ng sala. Narinig ko na may mahinang tumawa pero hindi boses ni Mama o ni Papa, lalo na ni Bunso. Akala ko may ibang tao silang kasama. Pero pagsilip ko, tulog silang lahat. Isasara ko na sana pero may nadaanan ang paningin ko. Hindi ko pa rin yun makalimutan hanggang ngayon. Yung parang babaeng mahaba ang buhok na nakatakip ang muka. Nakayuko yun at kita kong nakabestidang puti siya. Nakayuko yun na parang sinasadyang takpan ng muka. Napamulagat talaga ako ng mga mata at muli akong napasilip. Pero wala na yon.
Kaya imbis na bababa na ako sa sala ay bumalik ako ng kwarto namin ng kapatid ko. Nagtalokbong ako ng kumot at hinintay ko munang may maunang buwaba ng sala. Ilang araw din ang pinalipas ko bago ko makwento sa kanila yung nakita ko. Pinabless ni na Papa yung apartment namin at tuwing alas 6 ay nagsisindi kami ng insenso. Si Bunso noon ay palagi sinusuotan ni Mama ng damit na pula. Yun daw ang bilin sa kanya ng pinagdalhan namin na espiritista at albularyo daw. Bago pa man daw kami lumipat sa apartment ay may nakatira na doon. Siguro ay napagkatuwaan lang si Bunso. Pero hindi kami natutuwa sa ginagawa niya sa bunso namin. Ang tagal din kasing nawala ng mga pasa niya. Kinabahan nga kami noon dahil baka may sakit na sa dugo si Bunso, pero awa naman ng Diyos ay wala. Medyo matagal din kaming tumira sa apartment na yon bago nag-decide sina Mama at Papa na bumili ng sarili naming bahay. Pero simula nang mapabless yung apartment ay nakapagsalita na ng maayos si Bunso at parang natigil na rin yung pagpaparamdam. Saka hindi talaga namin tinigilan yung pagsindi ng insenso. Minsan ay nagsasaboy pa kami ng holy water at asin. Ewan lang kung hindi pa umalis yung masamang espiritu na yon. Para sa akin kasi ay bad spirit talaga yung nagpakita kay Bunso kasi nananakit siya o baka nga hindi lang yon. May nakapagsabi pa noon na basta payapa, masaya at walang gulo ang naninirahan sa haunted na tirahan. Napapaalis daw nito ang mga evil o bad spirits, pati na rin ang mga masasamang elemento o enerhiya. Pinayuhan na rin kasi sina Mama na mag-ingay paminsan-minsan. Kaya siguro na rin din na yung mga espiritu at tagsipag-alisan. Hanggang dito na lang sir ang kwento ko. Palagi kong inaabangan ang mga stories nyo sa YouTube. Tuloy-tuloy lang po and more power.